Alright, magandang araw sa inyong lahat dyan, no? Although hindi maganda para sa mga taga Davao, lalo na sa mga nakatira dito sa may Imperial Hotel, dito sa may Doña Segunda Complex, dito sa may CM Recto Street, Davao City, no? So kung napapansin niyo dito sa mga hindi taga Davao, so ito yung pinakasikat na, isa sa pinakasikat na kalye ng Davao City kung saan wala kang makikita mga overhead wires, wala mga electrical wirings overhead, as you can see, diba? So, yung nasasunog ngayon dito is isa po to sa pinakalumang hotel sa Davao City. Ang tawag ay Imperial Hotel. So, base sa aking mga subscribers ng mga taga Davao, mga viewers, ito daw ay nagsimula pang maitayo dito like back in the 50s, 50s or 60s. So, let me know in the comment box kung tama ba yung sabi ng commentor. Kasi yan na pagkaalala ko, no? So, 1950s, 60s. Existing na ho yung gusali na yan, Imperial Hotel. One of the oldest, no? O kung hindi man siya pinaka, so baka isa siya sa mga luma. So, nakakalungkot lang kasi para sa akin, hindi man ako nakalungkot isipin kasi nga every time na ako dumadaan dyan, nakikita ko natin may mga tindahan, may mga parlors, may mga boutiques, shops, tapos yun, may nakatira na din, may mga renters. So, ngayon, lapitan pa natin konti kung ano ba talaga ang sitwasyon. Although, from afar, mula rito, kita naman natin yung may apoy, may sunog. O nga pala, ito nakita natin sa Sunstar Report, like around mga 11 PM noon, siguro mga 10:55. Mga 10:55 ng gabi. So time check tayo ngayon, it's 11:24. Nakakalungkot lang na nalaman na yung isang sa pinaka iconic na rin kung matatawag kasi luma nga, diba? So Imperial Hotel, marami na siyang istorya at mga memories para sa mga taga rito, sa mga taga Davao City. So itong Imperial Hotel pala, sa mga hindi familiar sa Davao City, no? In between sa may Avida Tower ng Ayala, Avida Tower, at in between naman siya ng Marco Polo Hotel, although hindi makikita ang Marco Polo Hotel dito. That's why sabihin ko na lang na in between na lang siya ng ito pinakamataas na gusali ng Mindanao, itong yung Vivaldi Residences. So Vivaldi Residences, tapos Marco Polo Hotel and Imperial Hotel, tapos ito Avida Towers, tapos ang fronting naman ito ay Mexico. Sa mga taga Davao, familiar niyo to, Imperial Hotel, harap lang ng Avon, no? Tapos ito naman bagong building na Topic Lane. So harap lang po sila. So pinaka precise siguro na description location, no? Siya, malapit sa Rojas Night Market and Ateneo de Davao University. Ganon, no? So yung mga 10 meters away, ganon. Or mga 20 ka-tumbling or split, gano'n, no? So, Imperial Hotel, nakalungkot. Ako nakaramdam ako ng lungkot ngayon dito na yan na nga, nasusunog yung ilang dekada ng naging establishment natin dito sa Davao City. Nakalungkot, no? So, hindi ako taga rito, ibig sabihin, hindi ako taga Imperial Hotel, pero nararamdaman ko yung yung parang lungkot, no? Nakalungkot na makita na nasusunog siya. So hindi ko ito hindi naman sa ako yung negative, pero I think hindi na to, I don't know kung maisalba pa ba ang kanyang yung mga gamit, yung mga bahay, kasi nga ito ay lumang establishmento, lumang gusali, o ibig sabihin noon ay gawa siya sa kahoy, di ba? So paggawa sa kahoy, so mabilis lang talaga yan kumalat, kita nyo naman, no? So nakita nga natin sa Sunstar Davao ang kailangan news update around the mga 10:55 ng gabi. So nakarte ako dito ng alas 11. Anong oras ba yun? So 11:26 na, no? So 30 minutes na nakalipas, but still andyan pa rin, no? Parang kakasimula pa lang talaga ng sunog. Ibig ko sabihin na magpipik pa siya. So nakalunggot. So I feel sad, no, para sa mga nakatira dyan, mga may negosyo, may mga tindahan, tsaka sa mga naungupahan, mismo sa mga may-ari din, syempre. Nakakalungkot lang. So sana ay malagpasan ho ninyo yung trahedya na inyong na-experience ngayon. So syempre, andito tayo sa Pilipinas, so marami ding mga nakikimartis dito, nakiki-vlog, nakiki-video. So yun po yung update, ha. So ulitin natin, nagsimulang nakita ko ang post ni Sunstar around 10:55 ng gabi. Tapos
dumating tayo dito alas 11:30. 11:30. Ano no, 11:15. Nakalungkot ano? So, galing. I mean, sorry, hindi pala magaling. Nakalungkot. Bayan, nararamdaman ko dito para ako na-overwhelmed. Parang, sorry sa mga nakatira sa sa Imperial Hotel, mga naungupahan. Ang Imperial Hotel is hindi na talaga siya hotel ha, like yung pagkakalam ko. Hindi na siya yung hotel na talagang gabi, yung parang transient style, gano'n, no? Yung check-in, check-out, gano'n, no? Kumbaga, na siya, ginagawa na siyang paupahan. Renters, may mga renters. Ano kung meron silang transient na tinatanggap, pagkakalam ko, talaga siya, for rent, Muntik na nga ako dyan, mangupahan nung one time na ako galing Manila. So, Imperial Hotel. So, yung mga kabumbirohan natin dito, sobrang dami. No? Meron tayong 911, meron tayong mga private sectors, mga volunteers. So, sana ay maagapan. Sana hindi masunog lahat. O nga pala, dito tayo ngayon sa sa may we're facing sa may Marco Polo Hotel or sa may Vivaldi Towers or residences papuntang Rojas Avenue. So, ibig sabihin yan, itong nakita natin ngayon sa camera, yan po yung pinaka-harap lang, no? So malaki kasi itong gusali ng ng Imperial Hotel. So maaring sa likod nito ay maaring hindi pa siya na tupok ng apoy. So putahan kaya natin siguro. Kasi wish natin na siya na maapula talaga siya ng bombero, maagapan, no? So kumbaga sunog man dito, at least dito lang na area. Yung sa kabilang bahagi, doon na side ay hindi pa sana na tupok ng apoy, no? Hindi pa sana nang sa ganun ay walang damage at hindi sisira yung mga properties ng ating mga kabayang mga Dabawin. Yung nakaawa naman pag nangyari yun. Kaya puntahan natin. Okay, no? So every sunog naman talaga, maliban sa may mga napipinsalang mga kagamitan, mga properties, ari-arian, talagang nakalungkot din kung merong mangyaring mga casualties, pero sana naman wala, no? So yan siguro minor injuries lang yan, like ibig sabihin sana nag-collapse lang yan, like siyempre na overwhelm, ano ba tawag dyan, na depress, ano ba tawag dyan, yung basta inatake, no? Ano ba tawag dyan sa tawag nito, sa case sa sakit, sa emosyon na yan, ayun, anxiety, no? So anxiety, although hindi naman din natin masabing light lang or mild lang yung anxiety, so siya, kaso talaga siya na malala, no? So nakalungkot. So at least hindi siya napinsala talaga, no? So yun, sana walang masugatan, walang masaktan physical, no? Maaring mag-collapse lang. Syempre ako nga nasasaktan nga ako at nalulungkot ngayon ako dito, eh. So what more sa mga may-ari ng ng mga hotel, ng mga may-ari ng mga stalls, no? Mga boarding house, mga kagamitan nila. So talagang magbe-breakdown kang talaga. At dahil nga sarado yung dito, may nasunog, so may mga nakapwesto mga bumbero, kaya ang nangyari, road closure to dito na area sa may crossing, no? Corner. Anong corner ba to dito? Ay, mali. Ano pala yun? So ayan, dahil sa closure, no, yung may sunog nga doon sa unahan, may mga nakatambay, mga nakaplastar na mga fire trucks, kaya dito na area rerouting, kibali yung mga jeep lahat, no, papunta dito, dadaan dito sa may Ateneo de Davao University or dito sa may Marco Polo Hotel, Aldivinco or Imperial Hotel kung saan nasusunog. So lahat yan sila ay magre-rerouting dito na area dito papuntang, di ko alam kung ano yung Rui Padre Gomez malamang. Tapos dito na area, di ko alam kung may magtitik ng magre-routing dito, siguro yung mga buhangin pwede, no? Okay, so puntahan natin ulit yung diretso natin sa likod yung Imperial Hotel sa may Doña Segunda Complex. So ito naman yung likod na bahagi ng Imperial Hotel Doña Segunda Complex ko kung tawagin, di ko alam kung ngayon ganun pa rin ba, ayun pa rin pala, oh. So Doña Segunda Complex or DEC. Ito ay Bonifacio naman, Ponciano Street. So kakarating pala ng iba nating or refuel, ano tawag dyan, restock ng tubig, nag-igib sa lot ng tubig, no? So ito yung parte ng Kuya Fort, shout out pala Kuya Fort, diba? Sabi mo dito ka nag-aral dati ng Interface College. Yan, may college dito, may eskwelahan. So it's Doña Segunda Complex, kung saan makikita yung likuran na bahagi ng Imperial Hotel. So nakalungkot, ay wala na, maging dito na area, oh. So ito kasi yung pinakalikuran na bahagi ng Imperial Hotel. So meron na siyang
may usok na. Tingnan natin na ayan o, umuusok na siya. So nakalungkot. So hindi na tayo magtataka ha, mga Davaoenos, na maaari talagang hindi ito matupok ng bumbero kahit sobrang dami nila. Gawa nung ang Imperial Hotel nga ay naitayo since 1950s of 1960s. Ibig sabihin ganyan na ho kaluma ang gusali, made of wooden materials, gawa sa kahoy. So nakakalungkot. Actually every time na ako ay pupunta dito dati, nagba-vlog, dumadaan no, ay ma-anticipate talaga natin yung mga ganitong event no. What if kung masunog to or prone siya sa sunog kasi nga kahoy. So sana hindi to madamay itong mga establishment na to dito sa ating nilalakaran sa may Doña Segunda Complex. Kasi mga nagninegosyo dito mga to, kawawa din no, ano sila, madamay. So time check tayo, it's 11:38 no, pero hindi pa rin naapula. Gaan pa to, gaan pa to yung lamisa, kaya na mo to. So meron tayong nakausap dito, yan sila ma'am, ano sila, meron silang office dito sa taas sa may second floor nitong Imperial Hotel, yan, sa second floor. So as of this very moment, time check tayo ha, it's 11:40. So tinanong ko sila kung ano kaya yung status ng ano natin dito, ng sunog sa Imperial Hotel. Sabi nila ay usok, dito na area usok pa lang. Actually ito na yung pinaka last portion ng Hotel Imperial. So yung nasusunog doon kanina, yung may apoy, yung nakikita natin sa video kanina kasimula, yun po yung pinakaunang ano, natupok ng apoy, or parang doon nagsimula yung sunog panigurado. Kasi dito hindi pa siya na usok pa lang no, sumisingaw pala yung usok. Pero expected talaga natin to na, ay, sorry ha, hindi naman in-expect natin na pero hindi natin ma-surprise ba no, kung na tayong magulat no na aabot dito yung sunog. Kasi nga light materials talaga yan sila all the way dito, light materials, so gawa sa kahoy. So ingat kayo no mga bombero, kasi nga delikado talaga yung mag-collapse. Oo, kasi ano nga siya, kahoy yung pinaka interior ng kanyang ano, gusali. Yung mga outers, ang mga outer, oo pwede, mga outer na mga materialis, yan, mga gaya nito, simentado talaga yan. Pero yung sa mga kalagitnaan yan, siguro original, tapos renovation, expansion, kaya simento na yung labas. So yan o, bali dito na parte. Anong oras na dito ngayon? 11:41 na. So wala, usok pa rin no, usok pa lang nandyan. So sana ay mapigilan, makontrol. So itong daan na yan po yung lagusan natin, di ba? Pag gusto natin mag-shortcut sa may Franz M. Recto papuntang Ponciano, daanan natin diyan mga secret passage, di ba, secret passage no. Siyempre taga rito tayo, so alam na natin yan. So yun no, may mga parlor ho dyan, may mga tindahan. May ano pala ako dyan, kagaibigan si Ma'am Norma no. Shout out Ma'am Norma, meron sa tindahan dyan. Sana okay lang kayo, sana nakuha na niyo yung mga gamit. So ito sila, sinecure dali yung gamit nila ng computer sa kanilang opisina, second floor. So sila ay nakakuha ng information sa live daw, ewan ko kung sino nagla-live. So ngayon nakapanood sila ng live daw sa may fireman no, sa mga bumbero. Ngayon tinanong ko sila kasi likod nito bumberohan lang no, fire station, gilid nung ano natin ng Davao City Library. So itong may opisina dito, kaya nila na-secure yung kanilang mga gamit kasi na-secure daw yung kanilang mga gamit dahil sa napadalang live. So ang oras daw nun mga around 9:40 to 9:50. Giniba yung ano, giniba yung mga glass no. Siguro baka meron silang i-retrieve or iligtas ng mga tao. So ulitin natin no, na around 9:40 to 9:50 daw sila nakapanood ng live streaming ng tawag nito, bumbero. So ibig sabihin yung napanood natin na Facebook post no ng Sansar ay ano na yun, later na no, like mga late 30 to 40 minutes ganun. Okay, so
Lipat tayo sa kabilang banda, no? So sana ay maupo na to dito. Ibig ko sabihin, hindi pa naman nasusunog, pero sana hindi na nakadiretso dito yung sunog. Tsaka sana talaga wala nang residente, wala na nakatira dyan. Sana nakalabas sa lahat, naka-evacuate. Kasi oras na nakalipas, no? 9:40, 10:50. So magto 2 hours na. So sana ay nakapag-evacuate na, no? So itong mga ano dito, mga tindahan, sana nakapanood kayo ngayon, no? Nang ma-secure yung mga gamit kasi hindi natin maalaman pwedeng ano to, pwedeng aabot dito. Okay, no? So ito si Kuyang Gwardiya dito na ito may bitbit na baril, you know? So di ko alam kung sure yung sinasabi niya, no? So kasi tinanong ko siya ulit kung anong oras ba na gano'n nagsimula yung sunog dito. Sabi niya ay dito lang nagsimula ang sunog sa may 3rd floor, sa may kusina na area daw, sabi niya ni Mamang Kuyang Gwardiya. Tapos sabi ko, paano nangyari yun na sabi niya around 10, mga alas 10 daw, no? Around 10 PM. So nagsisimula yung tapos singkatay, no? Yung parang ano, latay papunta doon. So ang nangyari, parang na-fire out dito, no? Tapos pagkatapos ito doon na. Ganun ba? Para ako nalilito dito. Pero yun lang ha. Ito ay video lang naman para kita paano update. Maaaring hindi mga accurate at correct yung ating mga nakukuhang information ng mga andito. Kasi nga, marites mode lang din, no? Wala talaga tayong mapagtanungan na marami. So far, dalawa pa lang sila. Yung may opisina dito sa ano, 2nd floor at saka yung si Mamang Gwardiya dito sa area naman sa building na to dito. Although dito tayo nadududa kay Kuya, pero syempre mas maganda yung mas marami sanang mga resources, no, na information. So ngayon, nag-apoy na siya ulit. Nag-apoy na naman siya. Nag-apoy siya, no. Hindi ko kasi nakita kaninang umapoy siya. 3rd floor baga. Asa mga sa orasa? Estimated nimo alas 10, ana 9:50, alas 9:50, alas 9:40. Alas 9:40 ana. So nagsugod 3rd floor kusina sa nga side dire dito, dapit sa may kuan. Kahit pag kirayo nila, wala ko sila tao kami nagsubi ko, amo to gitirahan ng dungdung ko. Kanang extinguisher. Oo. Gani. Asa mo nga kuan nagtinan to draa o nagpuyo? Nagpuyo mo draa na may na ano? Trabati ka draa? Okay. Maintenance sa kaya? Naglabas kung doon, nakita ko aso, dadalo. Kaya uban nila, ito yung sunod doon. Kaya kay kahoy manggod, no? Kahoy na. Pero ang mga tao karon nakagawas na. Tananan, very good, very good. Kaya natoy ganina gidayungan babae. Siguro nag-collapse na ano no, nakuyapan lang. Siyempre ako gani namurag na ano kay ko. Naan sayete. Kuyapan ra to. So 3rd floor, no, kusina nga parte dito nga side. Oo. Sa may sa kanang market. Souvenir. Souvenir area. El Luwilier, ya. Sabot pasabot. Dito gasugod ang kayo, paingon siya diri karon. Ano siya, pagsaka pa siya. Pasaka siya siyempre. Pagol baba siya. Tama. So kato gibuak tong ganina ang bildo para asa to, para makasud ang bumbero. Okay. Dili ingon na naa sila giluwason, wala man. Okay. Para mapasud lang lang pa. So kaya nga kahoy gyud oy lisod ka na yan ba? Lisod kayo na fire out. So good luck sa mga bombero. Ayun bali ang ano natin, ang update yun na nga. So parang si Kuya ang pinaka kona natin na pinaka legit na istorya kasi yung si Mamang Gwardiya kanina tinorya kasi dito 3rd floor daw. So yun pala, ulitin ko ha, i-retirate ko dito dahil gasugod ang kayo sa 3rd floor. Nagsimula ang apoy 3rd floor doon sa may kusina na bahagi sa may Luwilier, doon na area. So around alas 9:40 alas 9:50 tapos papunta dito yung apoy, kaya andyan na yung apoy, andyan na ngayon, no. Tapos yung usok. So talagang mahirap yan i-fire out, gawa nung light materials lang ang kanyang gawa. Mga materials, mga kahoy. Which is kapag ako talaga pumupunta dyan, umaakyat, yan talagang na-anticipate ko. Lagi na parang prone talaga to sa sunog. Pag nagkasunog to, good luck sa lahat. Kasi kahoy. Kasi meron naman silang mga fire safety, no? Kasi ito nga si Kuya, yung maintenance, sabi niya, meron na silang ginagamit kaninang fire extinguisher. Pero sadyang hindi talaga kinaya. Hindi kinablan. No? Hindi na kaya nga makuha ng fire extinguisher na gamit nila. Kaya kasi nga, yan malaking gusali na gawa sa kahoy. So ito na nagsilabasan na sila ng mga gamit. Bet lang. Ba't parang umusok na? Sila? Fire extinguisher?
Oh, may mga ano niyan, mga printing press, di ba? School supplies. So, delikado yan. So, yun, no? Buti naman itong mga nagtatrabaho dito, mga opisina, ay gising pa sila nang sa ganun ay makapaglipat, no? Makapagsalba sila ng mga gamit nila. Na, yun, may apoy na dito talaga. So, paakit ang apoy. Ngayon, lipat tayo sa kabilang portion doon sa may Ateneo de Davao University. Sana makalapit tayo doon na area. O nga pala, syempre, di ba sa sobrang dami ng bumbero sa Davao, bakit ang nangyari ay hindi yata ito basta maapulan na lang basta-basta. Kasi pala, nagkasabayan daw. Meron daw sunog ngayon sa Hona Subdivision tsaka sa Marfori. Ayun, ang narinig ko kanina dito si Madam. Hindi ko na naitanong. Marfori daw eh, Marfori o kuan sa to? Huna. Di ko sure. Mamatay yung mabay pa din nakadura ko ko. Imo tong kauban? Dumao din nga wala kay bumbero karon no. Nagkatag-katag sila. Sige dam, panghipos mo dam kay basin mo ano ba? Magda concrete man eh pero bisan pa ay mo kumpiyansa. So yun no, bali may sunog daw madami no. Hindi lang dito na area. So maaaring 2-3. So, lipat tayo sa kabilang anggulo. So, ito rin mga light materials ito dito na itong mga building na to. Kasi luma rin. Possible to na maabutan to dito. Pero syempre daming bumbero no, hindi na yan naabot dito. So, ito doon yung Segunda Complex no. So, shout out mga may dito, may mga tindahan. Ganyan sila, napakalipat na mga gamit. So, ito yung ang location na sunog dyan sa may area, papasok dyan sa may Segunda Complex, kabilang kalye. Tapos, dito lang na area, makikita natin yung nating kabomberoha, no? Bureau of Fire Protection. So, lapit lang talaga, kaya mabilis silang naapula, mabilis silang napuntahan, narespondihan ang lugar. Yun nga lang talaga, sobrang hirap nyo talaga apulahin, maniwala kayo sa akin. Ibig sabihin, take it from me guys, no? Kasi every time na ako'y pumunta talaga sa hotel na yan, pag ako'y nag-vlog, no? Pumupunta ako dyan at na iniiwanan ko tong mga bisikleta ko na ginagamit. Kasi yan nga, kay Ma'am Norma, shoutout ko kay Ma'am Norma, sana okay ho kayo dyan. So sana nailipat mo na yung mga gamit no, sa yung tindahan, nang sa ganun ay maisalba, pati yung mga pusa niya. Anyway, so dito na, bumbero. So kahit pa napakalapit ng bumbero no, abot kamay nila yung Imperial Hotel dahil nga sa kalumaan ng gusali. 1950s, 60s existing na yung gusali na yan and made of wooden materials, kaya mabilis lang talaga yan magkalat ang apoy. So punta pa tayo sa kabilang kanto ulit doon sa kabila. Okay, so andito tayo sa kabilang banda no, or sa kabilang parte ng Imperial Hotel kung saan binubugahan pa rin ng tubig kanina. So doon tayo nagsimula no, sa may area na yon, sa may Vivaldi Residences baba. So umikot tayo sa likod, tapos dito naman tayo ngayon sa may Ateneo de Davao University. Iyan no, Ateneo de Davao University, tapos Rojas Night Market. So di ko alam kung bakit sarado. Okay, 11:58 na, kaya cleansing na yung lugar. Darating na yung mamaya ngayon demolition team para linisin yung lugar, para magsialisan na yung mga natitinda and maagamit itong kalye to dito. Pero yun na nga, isa rin sa kadahilan siguro na back out na, kasi nga mga tao dito na nakiki-vlogger na lahat. So merong dahil nga sa sunog Imperial Hotel. So nakalungkot no, I feel bad, I feel sad para sa mga residente sa lugar na yan, para sa mga may tindahan, sa mga may shops no, sa mga may mga negosyo sa lugar na yan, mga tenants. So nakalungkot, pero syempre most important ay ang buhay no. So sana walang napinsala, walang napaslang, walang casualties no. So pwede lang sige, breakdown, anxiety, sige okay yun. I mean, sige, baga yun na hanggang yun na sana ang pinakamalala no, na pinsala o ibig sabihin na damage no sa mga residente dito sa lugar. So ito yung parte dito. So andyan pa rin yung bombero natin, panay pa rin yung bugan nila ng tubig. Yan no. So lapit na pa ng konti. Lang pala, i-flex ko no, i-showcase natin sa inyo ang ating mga kabomberohan. So ang mga fire trucks natin dito ay nagsisimula sa iba't ibang sektor private sectors, volunteers, 911 and the Bureau of Fire Protection Region 11 branch, Davao City. So
So ganyan kadami yung ano namin dito, fire trucks. But still hindi ko talaga maipapangako sa inyo, no? Hindi nga maipangako, pero hindi ako mag-expect ng 100% na mapa-fire out talaga itong Imperial Hotel na to. Kasi nga gawa sa kahoy siya, light materials, at luma pa na kahoy, di ba? So yun po yung kabumbirohan natin. Tapos CDRRMO, Disaster Reduction Management Office. Okay, yan yan, Metro Davao United Fire Rescue. Ito naman ay ever ano to, Power Pumper 33. So kung alam ko anong ano yan, organization. Ayan, may mga medics of course, no, marami mga medic, bombero. So ito mga gatong mga ori ng mga fire trucks, ano yan, no, pang mga elf, pang mga narrow na mga streets. So for example yung mga bahayan sa boulevard, yan ang magandang gamit. Madaming ano natin dito for fire trucks, pero syempre lapit pa tayo ng konti ha, nang makaano pa tayo, mas makadulit. So pinapaatras yung mga tao dito, no, na nakimarites asyuso na wala din naman talagang may tutulong, no, para sa pagkapula ng apoy. So maging tayo, no, labas na rin tayo dito. So yun ang ano, hindi tayo allowed na mas lumapit pa doon. Kaya sa mga nanonood dyan, maraming tigil sa inyo. Sana meron kayong nakuhang information dito sa ating ginawang live update, no, na footage, tawag dito, documentary footage sa may Imperial Hotel sa Davao City. So ulitin ko, nagsimula daw ang sunog. Sabi nung tenant ng Imperial Hotel ay around alas 9:40 ng gabi. Alas 9 ng gabi, ano, mga 9:40 to 9:50 to 10, around 10 PM. Oo, sabi nung kuyang nagtatrabaho talaga sa Imperial Hotel na yan na nga, ginamit na pangalan ng fire extinguisher pero hindi kinaya. So ang ulat, nagsimula ang sunog doon sa may 3rd floor, sa may kusinang bahagi, doon sa may yung alam niyo yung ano, M. Lovellier, kita niyo ba yan? So dyan na area, dyan na portion. Yan, M. Lovellier, kita ba? Basta dyan, no? Dyan na area. So ngayon, ang inaapula naman nila ngayong apoy, or parang inaagapan or kinokontrol ay yung dito na area. So ngayon, balikan ulit tayo dito sa kabilang banda kung yung kailang apoy pa na nakikita natin ay nawala na ba na apula or kung lumala. So tingnan natin doon sa portion na yun kung saan tayo nagsimula kaninang pumunta. Okay, so dito tayo nag-umpisa kanina, no? So ngayon, as you can see, no, wala nang apoy. So congratulations, magaling, good job mga Bureau of Fire Protection Davao City, mga volunteers, mga private sectors, no? Davao City Chamber of Commerce, tama ba? Monteverde, basta ano, mga China, gano'n, no? Mga Chinese, alam natin mga Chinese talagang ano yan sila, very cooperative. For example sa Manila, Tondo, di ba, meron sila samahan ng mga Chinoy ng mga bumbero. Anyway, so yun na nga, naapulan yung apoy dito na area. So kung doon sa simula kanina ay may mga nakikita tayo talaga nagliliyabang apoy, so ngayon wala na. So ito yung tinutukoy na 3rd floor kusina area, ha, ng gusali. So dyan yun, akala ko dun sa kabilang party. Pero anyway, yun na nga, bali maraming tingin sa mga nanonood sana ay na-deliveran, nahatiran ko kayo ng maayos na balita, no, para sa aming Imperial Hotel dito sa Davao City, na yun na nga, like 1950s, 60s existing na ho itong gusali na to dito. At luma na yung gusali, gawa sa kahoy ang ilalim, ang loob, no, interior. And sa mga ano naman, mga taga Davao, mga taga Mindanao na mayroong experience dito na mag-check-in sa Imperial Hotel dati, no, nung hotel pa talaga to. Ngayon kasi ano nga siya, transient or ano, parang boarding house na siya. At saka mga paupahan ng mga tindahan, ganun sa ibaba, mga negosyo, mga tenants. So I feel sorry, no, nakalungkot. Ako yung nalulungkot ho para sa inyo na yun na nga, yung matagal ng gusali natin mayroon na tong kinalaman sa ating buhay. Ibig sabihin na naging memorable na sa atin, parte na tang ating kabataan ng mga panahonan. So ngayon wala na siya, no. I mean, hindi ko sinabing wala na, pero kumbaga nasunog, no, na damage. So sana kaya niya pang ano, hindi pa talaga siya ganoon ka
devastated na to the point na kailan siya i-demolish, no. Sana ay dekalidad pa rin yung kanyang mga simento, yung kanyang structure, para hindi siya kailangan i-demolish, para andyan pa rin siya, no. Every time na may mga umuwi dito na mga kababayan nating nasa abroad na nananirahan, siyempre isa sa mga gusto na makita is yung mga establishment na dati nilang pinupuntahan, which is Imperial Hotel. So sana ay naandyan pa din, no. So kumbaga kasiyahan nila yun, magbabalik tanaw, memory lane. So, thank you for watching. So, yun na siguro. So, time check ulit tayo dito, ha. So, 12:13. Hindi ko alam kung anong status ngayon ng sunog, kung pa-fire out na ba siya. Ano ba tawag dyan? Ano ba mga termino sa mga Bureau of Fire Protection? So, yan pala, no, bago natin i-off itong live, itong video natin, yung ating vlog, tatanong tayo sa mga bumbero kung anong status. Kung baka meron tayong makuhang information. Sana meron. So, yun, meron tayong natanong na isang bumbero na kung ano yung status. So, ang sabi niya, wala pang final update, pero meron siyang sinabing under control naman daw, parang gano'n, no? So ibig sabihin ho nung under control, pagkakaintindi ko is kontrolado na. Ibig sabihin kaya lang mapula, hindi ganun ka worse ang scenario, hindi ganun ka worse ang sunog. Ibig sabihin na hindi dumating sa ganong level na worst to worst, no, na talagang hopeless na sila. So under control, no, yan ang pagkakaintindi ko. Ibig sabihin is kontrolado nila, kaya maapula, like hindi pa rin sila pakumpiyansa, parang gano'n, no. So, hindi na ganun ka yung sunog, kumbaga kontrolado nga nila, pero expected na expected. So, wag pa kumpiyansa, dapat pa rin silang alerto at consistent, ganun. So, ito ha, bali under control pa rin, no, yung status na sinabi sa atin ni Kuya na bumbero. So, ito yung Davao Souvenir Center, or ito yung parang competition ni, or competitor ni Aldevinco na market center ba yan, o Poblacion Market. So dyan sa area na yan, mayroon tayong dyan, dyan ako nagpagawa ng cellphone, no, nagpapaayos, mayroon dyan shop. So lapit lang pala talaga sila, oh. So buti na lang, ito parang ako yung naniniwala na ibig sabihin confirmed yung sabi ni Kuya na under control, kasi hindi na nga siya dumiliyab. Very good. Pero syempre hindi pa sila nag-declare na fire out na. Ibig sabihin ano pala, under control na. Kasi nga hindi pa siya fire out, so under control na lang yung status. Ibig sabihin huwag sila pakumpiyansa. So grabe, no. So kailangan ko na umalis dito kasi ako yung nasusuffocate na usok. So grabe yung mga tao dito, bakit sila tumagal na sobrang mga guma o ano pa man ang mga chemical, no, na maamoy natin dito, nasunog. So thank you for watching, and ingat so kayo lahat dyan, no. Ingat talaga, lalo kung light material yung bahay natin. So safety measure lagi. Nga pala, flex ko lang yung pang final yung mga bumbero, mga fire trucks. Grabe yung usok, di kaya. Yun lang, ha. 911. Done. Thank you for watching. Bye bye.